Network News. Samantala, ang DPWH, ang tatang DOH, nagpaliwanag at nilinaw yung mga disinformation patungkol sa Subic General Hospital Project. Kasama natin sa balitang yan si Radyoman Mike Sigaral ng Armen, Bataan. RMN Live Reports. Narap ng mga opisyal ang media upang ituwid ang mga kumakalat na maling ulat o misinformation na umano'y na-delay at may halong katiwalian ang Subic General Hospital Project. Iginit nilang ang mga pagkaantala ay dahil sa lehitimong pagripaso at pag-upgrade ng proyekto ayon sa pamantayan ng Department of Health at hindi dahil sa irregularidad. Ayon sa kanila, nagsimula ang proyekto bilang 20-bed infirmary noong 2022 na may 10 million pesos na pondo, ngunit pinalawak matapos ang donasyon ng lupa at pagpasok ng DOH. Ito ay tinakdang maging 100-bed level 2 hospital sa ilalim ng 289.5 milyong kontrata na kalaunan ay lumampas pa sa 300 milyon ang kabuuang pondo. Iniulat ng DPWH na 85% ng tapos ang unang dalawang yugto o phases at lumaki na ang gusali para sa target na 150-bed capacity at mga pasilidad tulad ng ICU at operating rooms. Nakatakda nga i-turn over ang ospital sa Nobyembre 2026 upang magserbisyo sa Subic at mga karatig lugar sa Zambales, Olongapo at Bataan. Kasama sa Central Luzon, Radyoman Mike Sigaral, Tatak, RMN. RMN Network News.